Sa nakalipas na mga araw, maraming balita ang lumabas tungkol sa isang peace deal sa pagitan ng US at Iran. Para sa ilan, ito ay senyales na tapos na ang tensyon. Para naman sa iba, isa lamang itong pansamantalang paghinto sa isang mas malalim na hidwaan. Pero kung totoong may kasunduan na, bakit may mga eksperto at opisyal na nagsasabing hindi pa rin ito maituturing na permanenteng kapayapaan? Ano ba ang mga isyong hindi pa nariresolba? Ano ang mga panganib na maaaring magpabalik ng tensyon? At bakit sa mundo ng geopolitics, ang isang ceasefire ay hindi palaging nangangahulugan na tapos na ang laban? Iyan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Kapag naririnig natin ang salitang peace deal, madalas ang unang pumapasok sa isip natin ay tapos na ang giyera. Wala nang putukan, wala nang tensyon, at maayos na ulit ang relasyon ng mga bansang naglalaban. Pero sa totoong mundo ng geopolitics, mas komplikado kaysa doon ang kahulugan ng isang peace deal. Dahil ang isang peace deal ay kadalasang hindi katapusan ng problema. Madalas, ito ay unang hakbang pa lamang para pigilan ang paglala ng sitwasyon. Isipin natin ang dalawang tao na matagal nang may alitan. Matapos ang isang mainit na pagtatalo, nagkasundo silang tumigil muna sa pag-aaway. Ngunit kahit tumigil ang sigawan, hindi ibig sabihin na naresolba na ang ugat ng kanilang problema. Nandun pa rin ang sama ng loob, ang kawalan ng tiwala at ang mga isyong hindi pa napag-uusapan. Ganon din sa pagitan ng mga bansa. Sa larangan ng international relations, karaniwang may tatlong yugto bago masabing tunay na matatag ang kapayapaan. Ang una ay ang ceasefire. Ito ang pinakamadaling maabot dahil simpleng pagtigil lamang ito ng aktibong labanan. Tumitigil ang pagpapaputok ng missiles, nababawasan ang military operations at humuhupa ang agarang panganib. Ngunit sa yugtong ito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na muling sumiklab ang gulo anumang oras. Ang ikalawa ay ang framework agreement. Dito nagsisimulang pag-usapan ng magkabilang panig ang mas malalalim na issue. Nagkakaroon ng mga paunang kasunduan tungkol sa seguridad, ekonomiya at iba pang sensitibong usapin. Ngunit kadalasan, hindi pa detalyado ang lahat ng kondisyon. Marami pang kailangang plansyahin at pagkasunduan. At ang ikatlo ay ang Final Peace Treaty. Ito ang pinakamahirap maabot dahil nangangailangan ito ng malalim na pagtitiwala, legal na kasunduan, at malinaw na mekanismo para tiyaking tutuparin ng bawat panig ang kanilang mga pangako. Kapag narating ang puntong ito, mas mataas ang posibilidad ng pangmatagalang kapayapaan. Ngayon, kung titingnan natin ang sitwasyon ng US at Iran, maraming eksperto ang naniniwalang nasa pagitan pa lamang sila ng ceasefire at framework agreement stage. Ibig sabihin, may mga positibong senyales na bumababa ang tensyon. May mga pag-uusap, may mga kasunduang sinusubukang buuin. Ngunit hindi pa lubusang nawawala ang mga pangunahing issue na naging dahilan ng kanilang alitan sa loob ng maraming dekada. At yan ang mahalagang punto na dapat tandaan natin. So ang tanong, naresolba na ba ang mga problemang naging dahilan ng hidwaan? Kung ang sagot ay hindi pa, nangangahulugan yon na kahit may peace deal, nananatili pa rin ang posibilidad na bumalik ang tensyon sa hinaharap. Kaya kapag may balitang nagsasabing may peace deal na sa pagitan ng dalawang magkaribal na bansa, hindi agad ibig sabihin na tapos na ang kwento. Sa maraming pagkakataon, doon pa lamang nagsisimula ang pinakamahirap na bahagi, ang pagbuo ng tunay at pangmatagalang kapayapaan. Ngayon, kung may peace deal na, bakit hindi pa ito maituturing na permanenteng kapayapaan? Unang dahilan, mahigit 4 na dekada na ang Iran at US na walang tiwala sa isa't isa. Ang relasyon ng US at Iran ay matagal nang puno ng tensyon. Mula pa noong Islamic Revolution noong 1979, unti-unting nasira ang relasyon ng dalawang bansa. Sa loob ng mahigit 40 taon, nagkaroon ng mga economic sanctions, military confrontations, proxy conflicts, at mga akusasyon laban sa isa't isa. Dahil dito, kahit magkaroon ng bagong kasunduan ngayon, hindi madaling mabubura ang mga alaala ng nakaraan. Isipin ninyo ang dalawang taong ilang dekada nang nag-aaway. Kahit magkamayan sila ngayon, hindi agad mawawala ang pagdududa. Ikalawang dahilan, ang issue ng nuclear program. Isa ito sa pinakamalaking dahilan ng hidwaan. Matagal nang sinasabi ng Iran na ang kanilang nuclear program ay para sa mapayapang layunin, gaya ng enerhiya at scientific research. Ngunit para sa US at ilan itong kaalyado, may pangamba sila na maaaring gamitin ito ng Iran sa pagbuo ng nuclear weapons. Dito nagiging komplikado ang usapan. Kahit magkaroon ng kasunduan ngayon,
hindi agad mawawala ang tanong kung paano susubaybayan ang mga nuclear facilities ng Iran. Sino ang mag-iinspeksyon? Gaano kadalas? Ano ang mangyayari kapag may paglabag? Kapag hindi malinaw ang sagot sa mga tanong na ito, nananatiling buhay ang posibilidad ng panibagong tensyon. At sa kasaysayan, maraming peace agreements ang bumagsak dahil sa mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa verification at compliance. Ikatlong dahilan, ang mga kaalyado at proxy groups. Maraming taong nag-iisip na ang usapan ay tungkol lamang sa US at Iran. Ngunit sa realidad, mas malawak ang saklaw nito. Parehong may mga kaalyado ang dalawang bansa sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Kahit magkasundo ang US at Iran, hindi nangangahulugan na automatic sumunod ang lahat ng grupong may sariling interes at agenda. At dito pumapasok ang tinatawag na proxy conflicts. Sa maraming pagkakataon sa kasaysayan, may mga sitwasyong gusto nang umiwas ng dalawang pangunahing bansa sa direktang kumprontasyon. Ngunit may mga pangyayaring nagaganap sa ibang lugar na muling nagpapataas ng tensyon. Ibig sabihin, kahit may peace deal sa papel, may mga faktor pa rin maaaring magpasiklab ng bagong krisis. Ikaapat na dahilan, nagbabago ang mga leader at gobyerno. Ang presidente ngayon ay hindi mananatili habang buhay sa pwesto. Ang mga opisyal na sumusuporta sa kasunduan ngayon ay maaaring mapalitan ng mga leader na may ibang pananaw bukas. At kapag nagbago ang politika, maaaring magbago rin ang direksyon ng foreign policy. Ito ang dahilan kung bakit maraming peace agreements ang kailangang dumaan sa mahabang proseso bago maging matatag. Kailangan nilang mabuhay sa ilalim ng maraming administrasyon. Kapag nakadepende lamang ang kapayapaan sa iilang leader, mas mataas ang panganib na mabago ito sa hinaharap. Ikalimang dahilan, ang ekonomiya at sanctions. Sa loob ng maraming taon, naging malaking bahagi ng pressure laban sa Iran ang economic sanctions. Kung magkakaroon man ng peace deal, ngunit hindi maramdaman ng ordinaryong mamamayan ang mga benepisyo nito, maaaring lumitaw ang bagong pagkadismaya. Sa kabilang banda, kung hindi rin makikita ng US at ng mga kaalyado nito ang mga pagbabagong inaasahan nila mula sa Iran, maaari ring lumitaw ang panibagong pagtatalo. Kaya kung tatanungin tayo kung may peace deal ba, posibleng oo. Ngunit kung ang tanong ay kung permanenteng kapayapaan na ba ito, mas maingat ang sagot. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang nasusukat sa pagtigil ng putukan. Nasusukat ito sa kakayahan ng magkabilang panig na mapanatili ang tiwala, maresolba ang mga ugat ng kanilang alitan, at harapin ang mga hamong maaaring sumubok sa kanilang kasunduan sa mga susunod na taon. At sa kaso ng US at Iran, yun ang bahagi ng kwento na hindi pa tapos. Matapos nating pag-usapan kung bakit hindi pa permanent ang kapayapaan at kung bakit napakarupok ng sitwasyon sa Middle East, dumako naman tayo sa pinakamahalagang tanong. Ano nga ba ang kailangang mangyari para maging tunay at pangmatagalan ang kapayapaan sa pagitan ng US at Iran? Kung tutuusin, hindi naman imposibleng mangyari ito. Una, kailangang muling mabuo ang tiwala. Madaling pumirma sa isang dokumento. Madaling magbigay ng pangako sa harap ng media. Ngunit ang tunay na tiwala ay hindi nabubuo sa isang araw. Ito ay bunga ng mahabang panahon ng pagtupad sa mga pangako. Kaya kung nais nilang magkaroon ng permanenteng kapayapaan, kailangan nilang patunayan sa isa't isa na seryoso silang sumunod sa anumang mapagkakasunduan. Ikalawa, kailangang malinaw ang solusyon sa nuclear issue. Kasi isa ito sa pinakamalaking ugat ng kanilang alitan. Habang nananatiling hindi malinaw ang kinabukasan ng nuclear program ng Iran, mahirap asahan na tuluyang mawawala ang tensyon. Kaya para maging pangmatagalan ang kapayapaan, kailangang magkaroon ng malinaw at kapanipaniwalang sistema ng pagmomonitor. Dapat malinaw kung ano ang pinapayagan. Dapat malinaw kung ano ang ipinagbabawal. At higit sa lahat, dapat may paraan upang tiyakin na sinusunod ng bawat panig ang kanilang mga obligasyon. Kapag malinaw ang mga patakaran at may transparency sa pagpapatupad nito, mas bumababa ang posibilidad ng hindi pagkakaunawaan. Ikatlo, kailangang magkaroon ng mas malalim na kooperasyong pang-ekonomiya. Kapag may mga negosyo, kalakalan at oportunidad na nakasalalay sa mabuting relasyon, mas nagiging mahal ang kapayapaan kaysa sa alitan. Kung parehong makikinabang ang mga mamamayan ng US at Iran sa mas matatag na relasyon, magkakaroon ng mas malakas na dahilan upang panatilihin ang kapayapaan. Ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto ang naniniwalang ang pangmatagalang kapayapaan ay usapin ito ng pangkabuhayan. Ikaapat, kailangang isama ang ibang bansa sa rehiyon. Hindi sapat na magkasundo lamang ang US at Iran. Tulad ng napag-usapan natin sa nakaraang bahagi,
napakaraming bansang may interes sa Middle East. Kung nais ng rehiyon na magkaroon ng tunay na katatagan, kailangan maging bahagi rin ng proseso ang iba pang mahalagang bansa. Dahil kung may isang panig na makaramdam na hindi sila kasama o hindi isinasaalang-alang ang kanilang seguridad, maaaring magkaroon muli ng panibagong tensyon. Ang pangmatagalang kapayapaan ay mas madaling makamit kapag mas marami ang may interes na protektahan ito. Ikalima, kailangang magtagal ang diplomasya kahit wala ng krisis. Isa sa mga pagkakamaling madalas makita sa international politics ay ang pagtigil ng pag-uusap kapag humupa na ang tensyon. Kapag wala ng agarang panganib, minsan ay bumababa rin ang interes sa diplomasya. Ngunit para sa isang permanenteng kapayapaan, kailangang magpatuloy ang komunikasyon. Kailangang manatiling bukas ang mga diplomatic channels. Kailangang may paraan upang maresolba agad ang anumang hindi pagkakaunawaan bago pa ito lumaki. So ano nga ba ang tunay na kalagayan ngayon? Una sa lahat, mahalagang kilalanin ang positibong bahagi ng mga nangyayari. Kung ikukumpara sa mga panahong mataas ang panganib ng direktang kumprontasyon, malinaw na mas mababa ang tensyon ngayon. Yun pa lamang ay isang mahalagang tagumpay na. Sa mundo ng diplomasya, ang pinakamalaking panalo ay ang pagpigil sa paglala ng sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming analyst ang tumitingin sa kasalukuyang sitwasyon bilang isang positibong hakbang. Ngunit hindi pa sila handang tawagin itong permanenteng tagumpay. Kung may isang salita na pinakamainam gamitin upang ilarawan ng kasalukuyang sitwasyon, yun ay de-escalation. Ibig sabihin, bumababa ang tensyon. Hindi ibig sabihin na nawala na ito. Parang isang sunog na naapula na ang pinakamalalaking apoy. Humupa na ang panganib, ngunit meron pa rin mga bahagi na kailangang bantayan upang matiyak na hindi ito muling magliyab. Ganito rin ang sitwasyon sa pagitan ng US at Iran. Mas kalmado kumpara sa dati. Mas bukas ang komunikasyon, ngunit hindi pa ganap na natatapos ang mga pangunahing dahilan ng kanilang alitan. At sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay kung magtatagal kaya ito. Dahil sa kasaysayan ng relasyon ng US at Iran, nakita na natin kung paano ang mga kasunduan ay maaaring magbigay ng pag-asa ngayon, ngunit harapin ang matitinding pagsubok bukas. Pero sa ngayon, humupa man ang tensyon, hindi pa rin nawawala ang mga issue tungkol sa seguridad, impluwensya at kapangyarihan sa Middle East. Ano sa tingin nyo? Magiging permanente kaya ang kapayapaan sa pagitan ng US at Iran? O isa lamang itong pansamantalang pahinga bago muling sumiklab ang tensyon? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section dahil gusto kong marinig ang inyong pananaw. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng pagsusuri tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa mundo, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-follow mo na rin ang Facebook page natin para hindi nyo ma-miss ang ating mga susunod na analysis. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na video.